Magandang araw mga kaibigan. Okay, my usual dark chocolate. Pag-usapan natin ngayon ang ginawa ng Bureau of Customs. Sa wakas, nag-file na sila ng agricultural smuggling complaints versus sa mga rice importers na para lumalabas mga smugglers na in connection doon sa August 24 na ni-raid ng Bureau of Customs kasama si Speaker Romualdez at saka si Congressman Erwin Tulfo. August 24 pa yun ni-raid eh. Ngayon, October 2 na ba ngayon? Okay. So, last Saturday, ang Bureau of Customs nagbigay na ng statement. Kaya ito po yung news sa CNN Philippines. BOC files agri-smuggling complaints versus rice importers. By the way, salamat kay Eudora, ang aking researcher, subscriber, ito na. Marami akong topic o vlog magawa dahil kay Eudora. Tuwan-tuwa ako dahil meron Kailang nung binasa ko ang laman ng balita, nadismay ako. Ano ba yun? Nawala yung aking kaligayahan na nainis, may konting pagka-high blood. Bakit? Tingin ko, moro-moro o pakitang tao lang itong pag-file na ito. Bakit moro-moro, pakitang tao? Hindi nila ni-reveal, ayaw nilang sabihin ang pangalan ng mga kinasuhan na rice importers. Okay? Ito po yung statement mismo ng taga Bureau of Customs. Ito po yung ni-raid noong August 24 sa Bulacan. And pardon me kung hindi ko mapangalanan iyong mga akusado. William Balayo, Acting Director of BOC Legal Service, said in a news forum on Saturday. So, dito ako nadismaya. Bakit ayaw nilang sabihin ang pangalan? Noon pa yan, nung pumutok yung balita, August 24. Wala lang. Si Speaker Romualdez, bidang-bida. Kasi ang dami yung na raid kunuhay. 220 sacks of rice worth 505 million pesos. So parang pinakita ni Speaker Romualdez na may pagmamahal siya sa taong bayan. Bakit? Kahit Speaker of the House siya ang nangulo sa pag-raid. Nako! Ano ba yun? Mr. Speaker, wag mo namang insultuhin ang intelligence ng mga netizens. Hindi mo trabaho yun, tapos ikaw pang mangulo. Ano na yun? Pakitang tao yun. Lalong negative ang dating, Mr. Speaker. Okay? Gawin mo lang ang trabaho mo. Gawin mo lang yung gumawa kayo ng batas. Anong magandang ginawa, yung mabilis na pag-approve ninyo sa 2024 budget at ngayon, bahala ng Kongreso. Yun ang trabaho mo, Mr. Speaker. Okay? Hindi mo trabaho ang mag-raid ng mga warehouse tapos magpa-media ka pa. Very clear po yun. Mayroon kang personal interest, kagalang-galang na Speaker Martin Romualdez. Hindi po kami bobo ng mga netizens. Okay? So, August 24 yun. Walang pangalan. Kaya, yun na, reklamo ng taong bayan. Ang isang nagre-reklamo, si Madam Maharlika, bakit hindi sabihin ng pangalan? Wala, hinanap pangalan. Mamaya, nag-release sila, BOC,
Siguro, matinding pressure, mga pangalan ng mga warehouses. Yon. Kaya ang pangalan ng rice importer, wala pa rin. So may pinangalan ng mga warehouses. Nako, chinek up ni Madam Marlica. O may puting ahas. Nagsabi na, Marlica, ito, tignan mo, ito yung listahan ng license warehouses ng Bureau of Plant Industry. Please check kung yung sinasabi ni Speaker Romualdez na mga warehouses kasama ba sa license warehouses. Tinignan nga ni Madam Marlica, naku, wala. Yung JJ warehouses, Gold Rush, mayroon pang isa. Hindi sila license na warehouse. Imbakan ng palay ng Bureau of Plant Industry. So, lalong kaduda-duda na talagang sila, smuggler. Kasi hindi sila authorized. Hindi license. Tapos sinabi ni Madam Marlica, yung mga kanyang puting ahas, na kay Congressman Romualdez daw yun ng mga bigas. Baka ito na yung gagamitin sa, yung latest vlog ni Marlica, na Martin Romualdez Freedom from Hunger Rice Distribution Program. Ito na. So, Senator Escudero, na inis na rin sa plenary debate sa Senado. Sinabi niya, palagi lang nagre-raid ng warehouse. Dami-dami, wala namang pangalan. Bakit hindi nyo pangalan? Bakit hindi nyo pailan ng kaso? Yan, lakas ng dating nun. Kaya senador Plus, nag-iingay ang social media. But you see, ang mainstream media, wala yan. Ang mainstream media, inilabas lang nila yung magandang accomplishment ni Speaker Romualdez. But after that, wala na. Tahimik na ang social media, hindi na nila pinapollow up sino-sino yung pangalan ng mga rice importer, kaso, wala na. Tahimik na ang mainstream media. Ang nag-iingay na lang mga vloggers. Plus si Senator Escudero. So, ngayon, sa wakas, nag-file na ng kaso. Kailang, bakit wala pa ring pangalan? Kayo, higop muna ko, paki-comment. Bakit humihingi ng dispensa? Sorry, sabi ni William Balayo. Ulitin ko. Pardon me kung hindi ko mapangalanan yung mga akusado. Ay, lalong dagdag insulto sa mga Pilipino ito. BOC, hindi kami tanga. Kung nung iniimbestigahan pa, pwede. Tatanggapin ko yan. Kailang tapos na yung investigasyon Ipinail na ang complaint sa prosecutor's office. Kasi ang pagkakasabi sa media briefing last Saturday, na i-file na ang agricultural smuggling complaints versus sa mga rice importers sa Department of Justice, sa prosecutor's office, na i-file na. Tapos na ang investigasyon. So, to me, wala na akong makitang dahilan bakit hindi panganlan ang mga akusado. Tingnan nyo si DG Bantag. Sinasabi nila, ina-announce ni Secretary Boying na mga mastermind, si Bantag, si Solweta, alam na alam ang lahat, iniimbestigahan pa nga lang, sinasabi na ni Boying at Abalos. Bakit ngayon dito sa agricultural smuggling complaint, ayaw pa nga lang? Hindi ko na maisip ang dahilan. Anyway, guess ko na lang ito. Kayo, please comment. Bakit ayaw nilang pangalan? Una, baka kaibigan nila. Baka may padrino, mataas na opisyal ng gobyerno
godmother, godfather na nagsabi, huwag niyong pangalanan. Akin yan. Yon ang aking hinala. Hinala lang ito, opinion. Tapos, yung padrina, godmother ba, godfather, sige, pailan nyo ng kaso. Kasi, napakalakas na yung pressure ng netizens taong bayan. Bakit walang kaso? Yun ang, bumababa po ang rating ng Pangulo. Satisfaction and trust rating niya. At ang number 1 niyang kapalpakan dito sa smuggling, hoarding, dito sa Department of Agriculture. So, tingin ko, ito, moro-moro talaga, pakitang tao lang, para lang tumahimik ang taong bayan na nakikita nila ang kalamyaan ng Pangulong Marcos sa laban niya sa smugglers, hoarders, dahil walang kaso. Ngayon, nag-file sila ng kaso kunuhay. Kunuhay. Moro-moro. I'm sorry, taga Bureau of Customs. Mr. William Balayo, attorney siguro ito dahil legal department eh. Attorney William Balayo, sabi mo, pardon me kung hindi mo mapangalanan, hindi ko tatanggapin yung pardon. May itinatago kayong kamalian. Challenge, pangalan ninyo. Kalaban yan eh. Economic sabotage na ang complaint ninyo. Bakit ayaw nyong pangalan? Diba? Nakakapagtaka. So, Mr. President, Mr. Speaker, kung totohanan po kayo na labanan ng smuggler, pwede ba pakidirect nyo naman ang Bureau of Customs para mapangalanan, para malaman na kung sino-sino yung mga smuggler? Ayaw nyong pangalanan. Anong ibig sabihin nun? Niloloko nyo ang taong bayan.